Alam mo yung feeling na akala mo ikaw na ang pinakamatalino sa kwarto, tapos isang araw lang, natuklasan mong ikaw pala ang pinakatanga? Ganyan ako 3 taon na ang nakakalipas. Nandoon ako sa opisina, hawak ang resignation letter ng asawa ko, yung babaeng pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, habang katabi niya yung business partner ko na akala ko ay kaibigan ko. Hindi lang sila nanloko sa akin personally, kinuha pa nila ang buong team na pinagsikapan kong buuin mula sa wala. Pero alam mo ang mas nakakagulat. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumuko. Tinignan ko lang sila ng diretso sa mata at ngumiti. Kasi sa loob-loob ko, alam ko na 3 taon lang, babalikan ko silang lahat. At heto na nga ako ngayon, nakaupo sa executive chair bilang CEO ng kumpanyang direktang kumakalaban sa kanila. Ang tanong, paano ko ginawa? At bakit dapat mong pakinggan ang kwento kong ito hanggang dulo? Kasi bago matapos ang video na ito, matutunan mo kung paano bumangon mula sa pinakamalalim na pagkatalo at kung paano gawing lakas ang sakit na akala mo ay wawasakin ka na. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ako naging version ng sarili ko na hindi ko inakala na kaya kong maging, indutin mo na yung like button para suportahan ang kwentong ito. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming inspiring stories na tulad nito. At maniwala ka, yung isang click na yan ay investment mo sa sarili mong pag-asa. At pagkatapos nito, sumulat ka ng city o bansa mo sa comments para malaman natin kung saan nakaka-rating ang mga kwentong ganito. Laging nakakatuwa marinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Bumalik tayo 3 taon na ang nakakalipas. March 13, alas 12 ng tanghali. Naalala ko pa rin ang petsa kasi anniversary namin ng asawa ko kinabukasan. Nagplaplano pa nga ako ng surprise dinner noon eh. Pero yung surprise, sa akin pala manggagaling. Pumasok ako sa conference room kasi may emergency meeting daw. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko sila. Si Andrea, yung asawa ko, at si Marco, yung business partner ko na matagal ko nang kasama simula pa nung nag-start kami ng company na ito 5 taon na ang nakakalipas. Nakatayo silang dalawa sa kabila ng lemesa at sa gitna may folder na puno ng documents. Hindi ako paranoid na tao. Pero yung atmosphere sa kwarto nun, parang may mabigat na nagbabadya na masama. Umupo ako. Walang greeting. Walang small talk. Si Marco ang nagsalita. Sabi niya, "Per, sorry pero kailangan namin gawin to. Kailangan namin umalis. At hindi lang kami dalawa. Kasama namin ang majority ng team. Yung mga taong personally kong kinuha, personally kong tinuruan, personally kong binigyan ng chance na walang iba ang naniwala sa kanila. Yung mga taong akala ko ay loyal dahil binigyan ko sila ng mas mataas na sweldo kaysa sa market rate. Yung mga taong naging parang pamilya ko na. Lahat sila lilipat sa bagong company. At yung bagong company, hawak ni na Marco at Andrea. Parang bumaliktad yung mundo ko noon. Hindi ko alam kung anong unang pumasok sa isip ko. Galit, lungkot, pagkadismaya, baka lahat. Pero ang pinakamasakit dun, hindi yung business, hindi yung pera, yung tiwala, yung taong hiniga ka sa tabi mo kada gabi, yung taong pinagsharehan mo ng pangarap, yung taong sinabihan mong, tayo lang dalawa laban sa mundo. Yun pala, kasama na siya ng iba sa likod mo. At yung kaibigan mo na tinuring mong parang kapatid, yung taong kasama mo sa lahat ng mahirap na decisions, yun pala ay tinutuklo ka na pala habang ningiti sa harap mo. Tinanong ko si Andrea, bakit? Ang sagot niya, kulang. Kulang daw ang binibigay ko. Hindi daw ako emotionally present. Laging work daw. Laging pera. Laging ambisyon. Para kanino ba ako nagtratrabaho? Para sa sarili ko lang ba? Hindi di ba? Para sa amin? Pero ayun, may dahilan na siyang ready. Mayroon na siyang script na prepared. At si Marco, ang sabi niya, walang personal, pair, business lang. Kailangan daw namin ng fresh start. Kailangan daw nila ng control. Kailangan daw nila ng kalayaan na hindi nila makukuha kung nandito pa ako. Tumayo ako. Tinitigan ko yung mukha ni Andrea, tapos si Marco.
Walang luha. Walang sigaw. Sabi ko lang, okay. Kung yan ang gusto nyo, wala akong magagawa. Pero tandaan nyo to. 3 taon. 3 taon lang. Babalikan ko kayo. At hindi kayo maniniwala kung paano. Tumawa si Marco. Sabi niya, good look, pair. Alam mo naman ang industriya. Walang makakasurvive na mag-isa. Umalis ako. Pumasok sa coach. Pinatay ang aircon. Sumigaw. Sumuntok sa manibela. Umiyak ng umiyak hanggang sa matuyo na yung luha. Ang sunod na 2 linggo, parang bangungot, nag-collapse yung operations. Walang tao. Walang team. Lahat ng clients, nagpanik. Tumawag sila. Nagtanong kung totoo bang bumagsak na yung company. Sinabi ko, hindi. Patuloy kami. Pero sa loob-loob ko, alam kong wala na. Walang natira. Isang malaking empty office, isang laptop, at isang taong wasak na. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may naalala ako. Naalala ko yung lolo ko. Namatay siya noong 16 na taong gulang pa lang ako. Pero bago siya mawala, sinabi niya sa akin, anak, tandaan mo, hindi ka nasusukat sa kung gaano kalakas ang suntok mo. Nasusukat ka sa kung ilang beses kang tumeo pagkatapos mong bumagsak. Yun ang nag-trigger sa akin. Sabi ko sa sarili ko, eto na ba? Eto na ba yung ending ko? Talo na ba ako? Hindi. Hindi pwede. Unang ginawa ko, nag-evaluate ako. Honest evaluation. Walang denial. Walang palusot. Tinanong ko ang sarili ko, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ako na trader? At doon ko na-realize, kasalanan ko din hindi dahil walang masamang ginawa sina Marco at Andrea. Mayroon. Sobra. Pero ako rin kasi, naging complacent, naging kampante. Akala ko dahil malapit kami, dahil matagal na kami magkasama, safe na ako. Hindi ko binantayan ang scenes. Hindi ko napansin na may meetings na hindi na ako kasama. Hindi ko napansin na may whispers na sa likod. Hindi ko napansin na unti-unti na akong ini-isolate. Kasi nakatuon ako sa numbers, sa growth, sa expansion, pero nakalimutan kong bantayan ang foundation, yung tao. Kaya ang ginawa ko, nag-start ako ulit. Pero this time, iba. Hindi na ako yung dating ako na basta-basta magtitiwala. Nag-hire ako na 3 tao lang. 3 taong hindi kilala ng dating team ko. 3 taong walang connection kay Marco o kay Andrea. 3 taong desperado din tulad ko. Yung isa, si Lino, isang developer na natanggal sa dating niyang trabaho dahil nag-disagree siya sa boss niya tungkol sa ethics. Yung pangalawa, si Clara, isang marketing specialist na single mom na kailangan ng flexible work pero sobrang galing. Yung pangatlo, si Ben, isang operations guy na walang degree pero may 3 taong experience sa field at talagang hands-on. Sabi ko sa kanila nung first meeting, alam nyo ba kung nasaan tayo ngayon? Wala tayong opisina. Wala tayong budget. Wala tayong clients. Ang mayroon lang tayo ay determinasyon. At kung hindi kayo willing na magtrabaho ng 16 na oras kada araw, kung hindi kayo willing na mag-sacrifice ng comfort, kung hindi kayo willing na maniwala sa bagay na wala pang proof na magiging totoo, umalis na kayo ngayon. Walang umalis. Kaya sabi ko, sige, let's build something na ikakagulat nila. Nagsimula kami sa garage ng apartment ko. Literal. Walang mesa. Umupo kami sa sahig. Walang maayos na internet. Ginagamit namin yung mobile hotspot. Pero ang importante, mayroon kaming vision. At yung vision, hindi lang basta mag-succeed. Yung vision, durugin yung kumpanya nina Marco at Andrea. Pero hindi sa pamamagitan ng cheap tactics, kundi sa pamamagitan ng pagiging better. Sa lahat ng aspeto, ang first strategy namin, niche down. Yung dating company, nag-offer ng general services. Lahat-lahat. IT solutions, marketing, operations, consulting. Kung ano-ano. Pero kami, nag-focus sa isang bagay lang. Data analytics para sa small and medium enterprises. Bakit? Kasi yun ang area na pinaka-underserved.
Yun ang area na alam kong mayroon akong edge. At yun ang area na hindi priority ng kumpanya ni Marco dahil mas gusto nila ang malalaking clients. Nag-develop kami ng isang tool. Isang software na tutulong sa SMEs na mag-track ng sales, inventory, at customer behavior in real time. Yung tool na yun, ginawa namin ng 3 buwan. Walang tulog, walang break. Pero nung natapos, alam naming may solid na kami. Tapos nag-launch kami ng free trial. 1 buwang libre. Walang credit card required. Walang strings attached. At dahil targeted ang marketing ni Clara sa exact demographic na need noon, kumalat na mabilis. Sa loob ng 6 na buwan, mayroon na kaming 53 clients. Hindi pa malaki, pero lumalaki. At yung feedback, sobrang positive. Yung isa sa kanila, isang resto chain na may 10 branches, nag-upgrade sa premium plan namin na nakakahalaga ng 35,000 piso kada buwan. Yun ang unang malaking break namin. At hindi lang yun, nag-refer pa sila ng 3 ibang clients. Pero hindi pa dun natapos. Ginawa naming priority ang relationships. Kada client, personal. Hindi basta-basta automated emails. Tumawag kami. Nag-visit kami. Tinanong namin kung ano ang kulang. Ano ang gusto nilang improvement. At lahat ng feedback, sineryoso namin. Lahat. Kasi yun ang kulang sa dating company. Yung personal touch. Yung feeling na hindi ka lang numero. Habang kami ay umaangat, yung kumpanya ni Marco at Andrea, nagsisimula ng mag-struggle. Hindi ko sila sinusubaybayan actively, pero maririnig mo sa industry. May rumors na may clients na nag-pull out. May rumors na may internal conflict sa team. May rumors na yung culture, toxic. At alam mo kung bakit. Kasi tinraidor mo ang foundation. Kapag yung foundation mo ay gawa sa panlilinlang, sa pagtatalikod, sa backstabbing, ano ka mag-expect na yung itayo mo ay matibay? Nag-hire kami ng mas maraming tao. Pero yung hiring process namin, sobrang strict. Hindi lang skills ang tinitignan namin. Tinitignan namin ang values. Tinatanong namin, bakit ka nag-resign sa dati mong trabaho? Ano ang pinakamahalaga sa iyo sa work environment? Kung may conflict ka sa team, ano mo i-resolve? At kung may red flag, kahit gaano pa kagaling, hindi namin kinukuha. Ayaw na namin ng repeat na nangyari. Sa loob ng 2 taon, umabot na kami sa 250 empleyado. Yung revenue namin, lumalagpas na ng 15 milyon kada buwan. At yung dating garage na opisina, lipat na kami sa 3 palapag na building sa Makati. May GYM, may cafeteria, may proper conference rooms. Pero hindi dahil gusto naming magyabang, kundi dahil deserve ng team namin. At yung pinakamagandang part, yung mga dating clients ng kumpanya ni Marco, unti-unti nang lumalipat sa amin. Hindi dahil kinokontak namin sila, kundi dahil naririnig nila mula sa ibang clients kung gaano kaganda ang service namin. Word of mouth. Yung pinakamalakas na marketing tool na hindi mo kailangang bayaran. 3 taon. 3 taon na ang nakakalipas mula nung sinabi kong babalikan ko sila. At isang araw, tumunog ang phone ko. Unknown number. Sinagot ko. Si Marco. Ang boses, pagod. Sabi niya, "Per, kailangan nating mag-usap. May gusto akong i-propose." Tumawa ako. Sabi ko, "Ano pang pag-uusapan natin, Marco?" Sinabi mo dati, business lang. So business lang din to. Sabi niya, "Alam kong may galit ka. Pero nandito na kami sa point na kung hindi kami mag-merge, malulunod kami. Gusto ko alamin kung open ka sa partnership ulit." Partnership. Yung salitang yun, parang joke. Sabi ko, "Marco, alam mo ba kung anong pinagkaiba natin ngayon? Ako, nag-start ulit mula sa simula. Ikaw, ninakaw mo ang aking team, ninakaw mo ang aking tiwala, at ngayon nabagsak ka na. Gusto mo akong lapitan? Hindi mo deserve ang partnership. Hindi mo deserve kahit yung phone call na to." At binaba ko. Pero hindi dun natapos. Ilang linggo pagkatapos, may nag-email sa akin. Investment firm.
Nag-aalok na bilhin ang shares ng kumpanya ni Marco at Andrea. At ang twist, dahil nag-struggle na sila financially, willing silang magbenta ng majority shares. Ang offer sa akin, maging C ng combined entity. Ibig sabihin, pagsamahin ang dalawang company. Pero under sa akin ang control. Nag-isip ako ng malalim. Ang first instinct ko, tanggihan. Bakit ko isasama ang sarili ko sa taong trader sa akin? Pero naisip ko rin, hindi ito tungkol sa revenge. Hindi ito tungkol sa personal na satisfaction. Ito ay tungkol sa business. Tungkol sa impact. Kung isasama ko ang resources ng dalawang companies, imagine kung ano ang kaya naming gawin. Imagine kung ilang SMEs pa ang matutulungan namin. Imagine kung gaano palalo naming mapapalakas ang industriya. Kaya pumayag ako. Pero may conditions. Una, si Marco at Andrea, wala nang set sa board. Sila ay magiging consultants lang, kung gugustuhin pa nila. Pero zero decision-making power. Pangalawa, lahat ng previous team members na sumama kay Marco, kailangan nila mag-replay kung gusto nilang manatili. Walang automatic reinstatement. Pangatlo, yung culture na binuo namin sa loob ng 3 taon, yun ang magiging foundation ng bagong company. Walang compromise. Pumirma sila. Wala silang choice. Kasi ang option nila, magsara na tuluyan. Kaya pumirma sila. Kaya kung nandiyan ka ngayon sa point na pakiramdam mo wala ka na, natalo ka na hindi ka na makakabangon, pakinggan mo to. Hindi ka mag-isa. Maraming tao ang dumaan sa ganyang experience. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Magiging biktima ka ba habang buhay? O magiging bayani ka ng sarili mong kwento? Kasi sa huli, ikaw lang ang makakasagot nun. Ikaw lang ang may kapangyarihang mag-decide kung saan ka pupunta. Walang ibang tao. Walang destiny. Walang swerte. Ikaw lang. At kung naabot mo hanggang dito ang video na to, ibig sabihin invested ka sa kwentong to. Ibig sabihin may something ka na natutunan o na-feel. Kaya hinihingi ko sa iyo, kung hindi mo pa ginawa, pindutin mo na yung like button. Hindi dahil kailangan ko ng numbers, kundi dahil it helps the algorithm na i-push ang video na to sa mas maraming taong kailangan marinig ang message na to. Mag-subscribe din sa channel kasi mayroon pang mas maraming kwentong ganito na makakatulong sa iyo na mag-navigate sa buhay, sa negosyo, sa relationships. At sumulat ka ng city o bansa mo sa comments section. Sobrang nakakatuwa basahin kung saan-saan kayo galing, kung anong struggles niyo, kung anong dreams niyo. Kasi ang channel na to, hindi lang tungkol sa akin. Tungkol ito sa ating lahat na lumalaban, na nagsusumikap, na naniniwala na may mas magandang bukas. Kaya hintayin ko yung comment mo. At kung may tanong ka, kung may kwento ka na gusto mong i-share, go ahead. Babasahin ko lahat. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagtitiwala. At tandaan, ang laban hindi pa tapos. Pero kung lumalaban ka, panalo ka na.